I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. And this is very good news for everybody. Nako, matindi ito mga bes ha. Napakagandang balita na ito, no? Kapapasok lang ng 2025. Ito po yung bumungad sa atin. Ito po yung sign na maraming blessing na darating sa bansa natin. Under the Marcos administration. Dahil po natin napakabait na pangulo na ito. Nako mga bes ha. Itong last 2024, no? Na nagkaroon po tayo ng video na ang United Arab Emirates, no? Na ibinalita din sa atin ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. na bigyan ng pardon ng 143 na OFW. Grabe, di ba? O ayaw maniwala ng mga anti-Marcos. Kakaiba si Pangulong Marcos Jr. as in talaga. Sa level ng pamumuno, kahit sinong nagdaan na pangulo, hindi kayang tapatan, no? Sa mga nagdaan na pangulo din, wala kang makakita ng ganitong klase kadami ng OFW na pinalaya. Ganyan ang resulta ng pagmabait ka sa kapwa. Lalo't ito very friendly sa bansang sa lahat ng bansa na kanyang pinupuntahan. At alam din po natin ang United Arab Emirates, ang daming Pilipino diyan at malaki din na itutulong ng ating mga kababayan na nagtatrabaho diyan. So, dahil diyan sa pakikiusap ng ating mahal na pangulo sa bansa na 'yan, nabigyan din ng pagkakataon ang ating mahal na pangulo na another pardon from UAE country, 220 na OFW. Naku, talaga naman Well guys, marami na naman ang maiinggit. Wag na po tayo mainggit. Kumuda-kuda, magpasalamat na lang po tayo sa ating mahal na Pangulo sapagkat mga kababayan, ginagawa niya lang ang kanyang trabaho bilang Pangulo at nakikita din natin na mahal niya ang kanyang kapwa Pilipino. Tingnan nyo naman, di ba? Sa pagmamahal niya na wala nga naman siyang tinitingnan na kulay. Nandiyan ang AIX, Tupad. Di ba? AKAP, lahat ng magagandang programa, lahat po makikinabang. Yung mga tumutilig sa Pangulo, ay nako, maraming salamat na lang sa paninira nyo. The more na sinisira nyo ang Pangulo, the more na maraming blessing na dumarating sa kanyang pamumuno. Super bait itong Pangulo na ito. Kaya mahal niya ang OFW talaga. Sa lahat ng OFW, all over the world, shout out po sa inyo. Ito magandang balita, no? Sa lahat ng mamamayang Pilipino, sino ka man, anong kulay ka, magandang balita po ito. So, para sa akin mga kababayan, talagang nakaka-overwhelm, nakakatuwa. Solid ang suporta nating lahat. Itong nakaraang November yata ito. Anong nangyari? Dekada na. Nakakulong si Mary Jane sa bansang Indonesia. Panahon ni Panut, dalawang presidente. Napauwi ba nila? Hindi po. Pero kudos naman kay Panut. Gumawa rin naman siya ng parahin kahit papano. At na-extend naman ang pagbitay. Pero talagang ibibitayin si Biluso as in talaga. Kahit yung pakiusap ni Panut, bibitayin talaga. Yan po ang rules nila Yun ang patakaran nila. Yun ang batas nila, ika nga. No? So, dumating ang mga panahon, na-extend na-extend. Hanggang dumating si Digong. Si Digong wala naman pake. Actually, binigay niya sa bansang Indonesia na i-execute si Mary Jane. Hindi siya gumawa ng paraan para mapawi as in. Pinabayaan niya as talaga. Alam niyo naman po yun Pero dahil dyan, dumating ang Marcos administration sa ating mahal na Pangulo. Porsige siya. Porsige ng porsige. Kasi mabait sa kanya din ito yung bagong presidente ng Indonesia, mga kababayan. Ano nangyari? God is good all the time. Bait kasi si Pangulong Marcos Jr. Napalaya si Mary Jane at naligtas siya sa bitay ng kamatayan. Di ba? So happy, nandito na siya sa Pilipinas. Nandiyan lang siya muna, nandiyan sa correctional ngayon. So hintayin natin 'yan. Proseso po 'yan ang pagpapalaya sa kanya dito, no? So abangan po natin, malay nyo. May pusong mamuning Pangulo, baka tuluyang malaya siya. Kaya hintayin po natin. Wala pa naman tayong balita, no? Pag mayroon, siyempre, updates po natin yan. Kaya dahil dito, mga kababayan,
Maraming mga blessing na darating sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Kaya antabayan po natin. And of course, congratulations sa ating another OFW na bigyan ng pardon. Naku, talaga naman, kudos naman talaga sa Marcos administration at saka sa ating mahal na Pangulo. Super saya ito, no? Blessing ito, guys, no, sa atin. At magandang balita ito. Big achievement ito under the Marcos administration. Ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kina His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ang kanyang pasasalamat para sa pardon na kanilang ipinagkaloob sa 220 pang OFW sa ika-53 ng National Day ng United Arab Emirates. Wow! Grabe ito, guys. Congratulations naman sa pamilya ng mga OFW na ang dami nito, guys, ha. Salamat, Mr. President. Ikaw talaga. The man in action talaga ito, no? Tahimik pero matinik ito kung gumalaw. The best ka talaga. Malamang mga kababayan, marami na namang maiinggit dyan. Well, magpasalamat na lang po tayo kasi ginagawa niya lang talaga yung nakakabuti para sa lahat. Lalo na po sa mga OFW. Ayan nga, uuwi na sila. See, guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, natutuwa ako. Basta, God is good all the time. Thank you, Lord, no? Dininig ang panalangin ng Pangulo. Kita nyo yung pagmamahal niya sa mga mamayang Pilipino. Diba? Tingnan nyo naman yung mga magaganang programa niya, AX, Tupad, AKAP, lahat. Grabe. Yan ay para sa mga hihirap na tao lamang. Yung walang gutom kitchen, naku, talaga naman nakaka-overwhelm. So dito, sa balita na ito, diba guys, nakakatuwa. Congratulations sa pamilya ng ating mga OFW na sa ngayon inaasikaso ang mga papilis nila. Naku guys, sobrang nakakatuwa. Minamahal kong kababayan, ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng ika-53 National Day ng United Arab Emirates, 220 Pilipino ang pinagkalooban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang desisyong ito, nakaragdagan sa 143 Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha, ay patunay na matibay ang ugnayan ng ating mga bansa. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet for this very compassionate gesture. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pauwi sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Maraming salamat po. Mga bes, narinig nyo? Congratulations sa ating lahat. Dahil mayroon tayong Pangulo na may malasakit. Di ba guys? Mapagmahal sa kapwa. Sabi sa inyo wag nyo na po siyang punain, sirain. Hindi naman po kayo inaway. Di ba? Maganda naman ang kanyang pamumuno. Kung gusto niyo mamuno, hintayin na lang po kayo sa eleksyon. Proseso natin. Hindi pwedeng daan sa dahas. Huwag kayong mga agaw ng pwesto. Masama po yan. So dahil diyan guys, ay nakakatuwa talaga. Congratulations sa ating mga OFW na nabigyan ng pardon. Wow! Diba guys, nakakatuwa. Natuwa ako talaga. At ngayon inaasikaso ang kanilang mga papel para uuwi sa Pilipinas. Kaya antabayan po natin ang mga beswa. Ayan, kudos naman sa OWA, sa DMW, sa DFA. Ay wow, social. Ano guys ang masasabi nyo? Ako? Ay, sobrang tuwa ko. Thank you Lord. Siyempre magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. At siyempre magpasalamat po tayo sa bansang United Arab Emirates. Thank you very much talaga sa kanilang magandang puso. May pusong mamundi nito So yun guys, ako
God bless. God bless sa atin yan eh. Ha? Marami pang blessing na darating sa atin. Kaya antabayan po natin. Pag mabait kasi ang Pangulo, matulungin, mapagmahal, hindi pala away, humble, down to earth, asahan mo po yan. Ang blessing ng Diyos, unexpected po yan. Di ba? Si Pangulong Marcos Jr., tahimik lang yan. Tingnan nyo, gulat na naman tayo ngayon. Ha? Sa kanyang balita. Ano kaya ang susunod? Kaya abangan natin, ano? Support tayo lagi sa kanya. Thank you guys for watching. Maraming salamat sa inyong panonood. Tuloy-tuloy po support natin sa mahal na Pangulo. God bless everyone. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.